fourth day natin ng ating Cordillera leg. At mula rito sa Alfonso Lista, dito sa Ifugao, ay aakyat na tayo ng Aguinaldo. Ang first stop natin ay doon sa view deck ng Sea of Clouds nila dito sa Ifugao. And then proceed tayo ng Banawe. And then after Banawe, diretso na tayo ng Sagada. Doon tayo mag-overnight. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Last November 2023, nakuha ko natin yung 1 million subscriber ng Agribusiness How It Works. At 1 week after, na-receive po natin itong plaque. Alright, so bubuksan po natin. Taran! Ganda, laki pala. Presented to Agribusiness How It Works for passing 1 million subscribers. Sabi natin dati na magkakaroon tayo ng meet and greet pag nakuha natin yung 1 million subscribers. So medyo natagalan na po tayo. In fact, nasa almost 1.1 million subscribers na po tayo. Pero itutuloy na po natin. Mangyayari na po yung grand meet and greet natin sa August 18 sa Quezon City. Open po yan sa lahat ng subscribers na gustong dumalo at i-invite natin yung mga resource persons natin o mga naging guest natin sa agribusiness. So for details, pwede kayong mag-text sa 0917-827-7770 or pwede kayong mag-message sa Facebook page ng Agribusiness. Kita-kita ho tayo. Ayan, so dito na po tayo sa Sea of Clouds, pero apparently walang clouds. Kaunti lang. So ito na po yung taas ng Aguinaldo Town. So doon tayo sa baba. Diyan tayo nanggaling doon sa Alfonso Lista. Pumunta pa tayo ng kalayo-layo. Mas maganda pa yung Sea of Clouds sa Tanay. So ito po yung bayan ng Aguinaldo. Small town. Kakaiba yung mga hanging plants. Kakaiba yung mga hanging plants. Ito yun, no? Yung nganga. Ito yung nganga. Ah, kaya pala. Oo. Ang lahat na lang, ang dami ko nakitang nakasabit. Ano talaga yon? Culture yon. Diba, Tana? May ano siya, oh. Favorite niyang munggo. Munggo, hindi sumasakit ang kasukasuhan mo dyan? Hindi, moderate. Hindi, wag ka lang kakain sa gabi. Sa gabi. At sa wag maraming bagoong. Stop over po tayo dito sa Aguinaldo. Magkakape lang. Kuya, ay ka naman sa vlog ko. Si Kuya may-ari ditong tindahan. Kumakain si Kuya. Yan. What's that? Wow. Grabe. Elmer. Ayan. Wow, may pa ganon. Kailangan pa natin tayo ready. Ready. Kaya pala punong-puno yung kotse. Walang paglagyan.
Walang paglagyan ng seedlings, puno-puno ng supply. Punta tayo Batanes. Gusto ko rin pumunta doon. Next year? Tagal naman. Tsaka isama na natin sila Ella. Oo. Daddy, sama na natin yung isa pa. Traditional music. Hindi, dapat kasi ahead talaga ipaano natin si Ella. Kasi hindi siya pwede. Mas mahirap mag-schedule ni Mas mahirap hirap si Ella ay. Ano yun, tradition? Oh, tumutugtog si Kuya. Mamikunan natin. Anong instrument niya, Kuya? Bandurria. Ayan yung bandurria. National anthem. Meron ba pag-aralan niyan, Kuya? Yung bandurria? Kung marunong kang maglaro ng gitara, dagdag na lang ito. So, tatay ko, marunong tumugtog nito. Ganun lang. Asan yung Skyflakes? Andito. Ayun ito. Ayaw ko, nakatamis. Kasi may sugar yan. Parang kayo din. Nag-start ako mag-diet ngayon. Ang araw na to. Oo, di ba sabi nga yung the-diet sa ngayon? Only this morning. This morning. Ba't ko lang makalimutan maya-maya. Nakakalimutan ko. Madalas. Pag nabusog na ako, ay, diet pala ako eh. Dana. Daddy, this is po, no? Ang theory ko, bakit ang Aguinaldo pangalan ng town? Oo. Nung American-Philippine War, Dito siya. si Aguinaldo nagtumakbo dito. Pagtakbo niya dito, Aguinaldo rin ang malamang, pagtakbo niya dito, doon pa lang na-discover na may rice terraces pala. So, Ang ganda ng ano nila. Doon nila na-discover. 1900s na yan. 1898 na yan eh. Ibig sabihin, ang mga tao sa Pilipinas, hindi nagko-communicate. wala. Yung mga taga Manila, hindi nila alam nangyayari dito sa Ifugao. Pang boy and girl na yung CR. Mahina yung ano ng government pa dati. No? Mahina. Oo. Bremo, centuries yung yung rice terraces, tapos 1898 lang nila na-discover. Okay, andito na po tayo sa Mayuyaw, isang municipality po ito sa Ifugao. At may mga packets of na dito, rice terraces. Ayan rice terraces yung mga yan eh. Packets. Yung mga yan dyan sa taas. Lalaki ng bahay nila, yung nasa highway, parang 1 story lang. Pero sa likod pala, parang 3 story na siya. Ang lalalim. Parang ito na yung town proper.
Ayan, oh. Kuya, patingin naman yung palay mo. Ganun mo nga. Ayan, nakita mo? Binibilad po niyo yung palay. Ayan, oh. Nakita natin. Yun. So, ganun yung pag-harvest nila ng palay. Yung isa-isa nilang kinukuha yung stalk. Tapos binibikis nila. Tapos dinedry nila ng nakabikis. Ang tataas. Ang lalaki ng bahay nila. Pero mamaya pag nadaanan mo yan, kasing pantay lang nung highway yung harapan. Dito lang sa gilid ng kalsada nila pinapark mga sasakyan nila. Daddy, concentrate ang simbang mag-concentrate ang So marami na ho tayong nadaanan ng mga pockets of rice terraces. Pero maliliit lang siya. Merong isang maganda kanina doon sa may bayan ng Mayuyaw na medyo malaki pero nasa likod natin. Dinaanan natin siya. Nung dinaanan natin, hindi natin ma-appreciate. Nung nakalayo tayo, nakita natin malaki pala siya. So may konting community rito. Ayun, oh, doon sa baba. Ayun, oh, rice terrace sa baba. Ano nga tayo? Baba tayo. Mas maganda doon kanina. Ayun, oh, famous yung community na yan, oh. Yan, medyo malaki itong terraces na to. Ang best view niya yung nandun, yung nadaanan natin. sections 4 minutes away. Alin yung? Yan yung batas na ano na may waste. Minutes. Comment ka about sa daan. Oh, grabing daan. Sobrang steep. Ganon. Anak, dahan-dahan ka ha. So, ito yung on the way doon sa pinakamalaking rice terraces dito sa Batad. Tapos, meron palang hike siya. No? Hindi akala mo, pagdating mo doon, tanaw mo na, hindi, may hiking pala. And guide natin si Dave. Dave, kaway ka naman sa aming camera. Yan. Kontakin nyo lang si Dave pag... Tapos, tanungin nyo kagad kung magkano yung tungkod. Paunahin natin yung Mauna mo na yung... Anong bit-bit niya? buhangin. Buhangin. Ano bang ginagawa doon? Ba't kailangan buhangin? Bahay. Anak ko. Anak mo? Nanay. Bahay nyo? Hindi. Sa kapitbahay. Saan ba bahay nyo? Doon sa baba. Doon din. Taga dyan ka. Pero doon sa baba, hindi dito sa taas. Meron isa pa. Dapat nagkaroon ako tali. Itong mga estudyante ko. Rice terraces. 1,100 meters elevation.
Alright, so andito na po tayo sa Batad. Ayan, Batad po yung barangay. Andito tayo sa Banawe, Ifugao. Andito yung pinakamalaki na rice terraces. May pasample siya ngayon dito sa side. Kasama natin si Dave, ang guide natin, na hindi niya sinabi na 10 pesos lang pala yung tungkod. Kaya hindi kami nagtungkod. Kala namin mahal. Ang kala nila is kaya. So ipapakita sa atin ni Dave yung mga shortcut para makita natin kaagad yung mga magaganda na terraces. Kasi short tayo sa oras, by 2 p.m. dapat naka-pull out na tayo. Matagal ka na nagtuturo? Yes Dave? po, sir. Almost 10 years. 10 years. Kasi dati doon ako sa Benguet, nagtatanim ng mga gulay. Oh, talaga? Oo. Anong gulay tinatanim mo dati? Mostly mga patatas, cabbage, ganun. Oh. Saan sa Benguet? Sa Mangkayan. Sa Mangkayan. Yan, ganda rito, oh. Ganda siya rito. Doon sa kabila, picturean ko kayo doon para Saan? Mas maganda doon? mas kita. Ah, maganda. Okay, doon daw. Huwag kayo ma-excite, meron daw maganda. Pero sige lang, para masulit. Kaya meron tayong guide para sasabihin niya lahat ng maganda. So, gaano kakatagal, Dave, na nagtatanim ng gulay? Wala. Abot din yata ng almost more than 5 years. 5 years. Yes. Dito, hindi kayo nagtatanim ng gulay dito? Nagtatanim din. Kaya pag ganitong low season, Oo. tatanim din Tanim ng ka mga ng gulay. gulay. Oo, para may kita. Asan yung gulayan mo? Sa kabila. Malayo? Malayo Hindi dito. natin makikita. Hindi po. Sayang. Ibang way yan. Yung papuntang Kambulo. Ah. Pero last year, baksak pa rin yung tinanim ko last year. Bakit? Cabbage kasi is mababa yung Presyo. Oo. Ang dami kasi nagtanim ng cabbage sa lowland. Oo. At saka sa Benguet talagang malaking gulayan. Oo. Pero yung gulay nyo dito, envat ang bagsak, no? Yes po. At least may ganito. Oh. Barangay lang nagpagawa ng mga to? Yung O munisipyo? munisipyo naman pag yung medyo malaking Budget? oo. Ito! Ito pala! Dito para medyo clear. Oo. Ayan, dito maganda mag-picture. Ayan, ganda. Panalo. Ayan, oh. Sample pa lang po yan. Hindi pa yung grand. Anong masasabi nyo mga turista? Mga TikToker at YouTuber? Facebooker? Ganda. Ganda po. Ayan. Maliit lang to, Dave, no? Yes po. Doon pa sa kabila yung malaki. Maliit pa lang to, pero maganda na siya, oh. Saan nanggagaling yung mga tubig nito din? Galing bundok po sir. Sa bundok? Ayan, mga YouTuber na. Wow. Ano naman to? Souvenir shop. Mare, souvenir! Souvenir shops dito. Ang laki pala, no? Tapos ito naman, Parehas. doon din. Ito din yung waterfalls. Diyan nanggagaling yung mga tubig. Hindi rin. Hindi rin kasi medyo mababa yung waterfalls. Dito lang sa taas. Morning. And welcome to Batad. Yes po. Register. Araw-araw may guest ka. Ngayon is low na. So season kaya medyo minsan in 1 week, 2 times. Ah, ganun 1 lang. times pa minsan. Tapos naghihintay ka lang doon sa Oo. taas. Tsaga rin. Oo, talagang Tsaga. pag wala, uwi na. Kano per head? Anong huling-huling oras na darating ang... kasi may nag-overnight eh. So may Oo, dumarating ng hapon. Kahit hapon, meron na. Kaya hanggang hapon kami doon na naghihintay. Okay. Talagang nandito na. Ayan na! Dito Yan tayo. na! Yan na! Oo! Oh my God!
Yan na. Wow. Ito na yun. Yun yung community. Ito na yung Batad Rice Terraces. Oo. Wow! Y- Oh, wow! Wow. Yun yung community. Yan ang main village. Yan yung main village. Dati, yung lahat ng mga bahay, Puro ganun dati. kogon lang yung bubong. Hindi sapat kasi maliit yung native house na ano. Oh, ba't may malaki doon? Mayaman yan. Gawing hotel yan. Hotel. Sigurado pag matapos yan. Sige, nasira. Yun. Sa taas. Ayan, yan. Itong Oh, yan yung parang line na ganun na. Yung brown. meron pang iba, kunti-kunti sa ibang ano. Mga brown doon. Halos landslide mga yan. Malalim pa dyan. Oo. Meron pa doon. Kaya pag nandun, yun yung second viewpoint sa taas. Pag nandun sa taas, kita mo lahat pababa. Meron pang konti doon sa kabila. Yung nakita yung picture kanina doon sa kabila. Doon nakuha sa Doon taas. kuha doon. Yan ang third viewpoint. Wow. Ang ganda pala. Yung pala yung nasira nung El Nino, nag-landslide. Yan yung nasira. Yung nasa gitna ng video ngayon. Yan yung nasira lately lang. Okay, so andito na tayo sa Batad Rice Terraces. Ito yung pinakamalaki. So, tanaw natin siya. Madaming iba-ibang anggulo na magaganda pero hindi na natin siya akitin kasi meron tayong limitation. hindi kaya. So, but ito yung pinakamagandang spot na makikita mo yung terraces ng buong buo. So, ito yung village na traditional village nila. But apparently, unti-unti, nagpalit sila ng mga bubong ng mga bahay. So, hindi na normally, may pa isa-isa na lang na yung traditional Ifugao house ang nakikita. But iyan yung spot talaga ng original na community. Yan, yung nasa gitna, yun yung community. Okay, so may kadugtong pa yan hanggang doon sa dulo. Hindi natin makita dito, but lilipat tayo ng isang spot para mas makita natin siya ng buo. Dave, anong surname mo? David. Yung ano, first name? Apelyido? Oh, Hepog. Hepog. Epog. H-E-P-P-O-G. H-E-P. Hepog. Hepog. Yes po. Ayan, si Dave ay tubong Batad. So, may-ari sila, isa sila sa may-ari ng mga terraces na yan. May 4 na steps kamo yung inyo. Diyan, sa malapit diyan sa nag-landslide. At ang bahay ni Dave ay andito sa bandang baba dito. Hindi lang matanaw dito, but andyan siya. Ayan. Anong feeling na ikaw ancestors mo yung gumawa nito 2,000 years ago? Talagang proud naman sa mga ninuno namin. Kasi talagang pinaghirapan nilang ginawa. Oo. Imagine mo, kaya pala may define yung yung pilapil kasi bato pala yon na talagang pinagpatong-patong ng malinis na malinis. Talagang Grabe. Ang parents mo, saan ngayon? doon din. Andyan din. Oo, pero nandun sila sa talagang yung traditional na ano. May bahay pa kayong ganun? Meron pa. Yan yung bahay ng mga gulang namin. Hindi natin marating yun. Ah, Yung bahay nyo. Kahit yung bahay nyo lang. pwede Malayo. kung gusto yung bumaba. Pero medyo Mahirap. bababa. Next time. Oo, mas maganda next time. Pag Mag-stay kayo nagawa, dito. doon Oo. kami magstay sa inyo. Ayan. Sinong nagsasaka doon sa lupa nyo? Kami. Kayo? Sa
Ang airpads mo, Maliit- ang maliit airpads lang. mo nakapagsaka pa, hindi na. Kaya pa. Kaya pa. Yung tatay lang namin medyo na mild stroke kasi. Kaya hindi masyadong makalakad pero nandun pa siya. Talaga. Oo, mga 86 years 86 old. na siya. Mm-mm. Wow. Yung itong tinatanim dito, traditional breed nyo to, no? Hindi yun nanggagaling sa ibang lugar na mga hybrid, hindi, no? Hindi na. Kasi 5 to 6 man yan bago harvest. Tapos 5 to yung 6. hindi pa kami gumagamit ng fertilizer. Na fertilizer. o Yan lang talaga. pesticide o organic. Organic talaga to. Mm-mm. May tinda kang ganun. Wala. Wala, hindi namin binibenta yung bigas Kain nyo namin. lang. pangkain. Lahat to. Oo. Walang nagbebenta dyan. Pangkain lahat yan. Oo, walang sako. Ng pamilya. Meron lang yung maliliit, mga half kilo. Pang souvenir lang ng mga turista. Ng mga turista. Pero walang sako na binibenta. Kulang pa yan. Actually, kulang pa. Bumibili pa kami ng finished rice from Lowland. Para sa mga turista. At saka sa amin din. Pangkain din. Oo. Kasi tulad yung sabi kong sa amin, yung terraces namin, mga 30 bundles lang yun. Tapos yung isang bundle is mga 3 to 4 kilos. Depende sa klase ng palay. So, kung sakaling 30 times 3, paano yun? Ilan lang kilo? Yung Kulang rice terraces dun sa likod na yon, palay din ba yon? Palay din yan. Parang hindi ba napabayaan yon? Hindi naman. Meron lang yung ibang hindi natataniman. Hindi natatamnan. Bakit? Yan. Meron So pang, may rice terraces dyan, pero hindi masyadong natatamnan daw. yung may-ari kasi yung iba doon is na pumunta sa ibang lugar. Umalis. Oo. Bakit? So, may nahanap sila doon na mas maganda. Na, Iniwan na lang yan. at saka kung yung iba, yung mga kamag-anak nagtatanim. Merong nag-iisa doon na bahay. Nag-iisa lang sa doon. Siya lang. Halos sa ang nagtatrabaho doon, nagtatanim. Dati marami silang doon, maraming bahay doon. Kaya nagsialis na nga. Actually kasi pag yan lang ang ginagawa mo pag magtatanim ka lang ng palay, kulang yan. Wala. Sa kabuhayan. Oo, walang hindi sapat na pangkain, wala pang perang pang bili kung anong gusto. Iba, kung may anak pang gustong mag-aral, walang Hindi kakayanin. Oo, hindi kakayanin. Halos lumalabas din yung ibang tao dito. Kaya maalis sila. Yun yung problema. So Dave, pag unang tingin, ang ganda. Pero habang pinagmamasdan mo, parang ang daming yung mga damo-damo. Maraming nasira. So nasira na lahat yan. Hindi naman na yung iba. Hindi nasira, kaya lang walang nagme-maintain. Wala nang nagmi-maintain. Anong nangyari doon sa dating may-ari yan? Yung iba, lumabas dito. Umalis. Yung iba, Oo, talagang ayaw. andyan, ayaw na siyang Taniman. magtanim. Bakit walang iba na, halimbawa, kapitbahay, siya na lang magtanim? Pwedeng yan, pag-usapan lang. Gano'n. Mag-uusap sila na may-ari. Pwedeng sabihin mo, pwede kong taniman yung sa'yo. Depende sa usapan nyo. Hati or... Ganon. So ayaw nung iba. Kasi parang maliliit lang yung parcel of land, tapos maghahati pa sila. Parang wala rin kikitain nung magtatanim. Kulang para sa kanya. Kasi sa akin, tulad ko, kung magsasaka ko sa iba, talagang ayaw ko. Mas gusto ko pang magtanim ng gulay. Kasi talagang kulang yan. I see. Pero pag sa'yo yung terraces, kailangan i-maintain mo para hindi masira. Tulad yung sa amin doon, tinatamin yung
pa namin para hindi masira. Mm. Kahit maliit ang ani, okay lang. Basta ma-maintain. Madaming sira-sira siya. Ang daming mga puro damo. Sayang naman. Tapos yung dahil yung may-ari, dahil sabi mo nga, kahit yan mismo hindi sapat, di ba? Para sa pamilya. So the more na wala rin siyang pampagawa, kung kagaya yung nag-landslide, wala siyang pampagawa niyan. Wala talaga. At saka ayaw pang gawin kung walang ibigay ng pondo. Kasi kulang nga eh. Hindi pa nga sapat sa pangkain eh. Tapos gagawin mo pa, gagastusan mo pa. Maghirap ka pang tapos gagastusin. Yun ang problema. So, kumbaga, nagsasaka siya, kulang pang pangkain, nasira, gagastos ka ng malaki, hindi niya rin niya kayang ipagawa. Okay lang. Hayaan na lang niya kasi... Pero yung iba naman is pero yung medyo maliliit lang tulad yung mga ganyan, kaya nang may-ari na yung mga maliliit na landslide na yun, yung isang kaya may-ari yan. Na siya na lang ang magayos. Pero yung talagang ganyan na malaki, talagang tulad ko, ayaw kong kung walang ibigay na pangpagawa. Grabe. Ang dami, oh. Sabi mo, itong mga nasa gilid, dati terraces din yung mga yan. Dumami kasing tao. Dumami rin yung tao. Kaya, hindi tulad nun na medyo konti pa. At saka, yung isa pa is, dahil sa mga tourist din, kaya medyo malalaki na yung mga bahay para may pang accommodation. So dati lahat yan, wala lahat yan. Itong lahat ng nasa gilid na to dati wala. Dito naman is talagang hindi terraces to. Talagang bundok lang to. Pero yung sa baba ng bahay namin, terraces na yan hanggang sa baba. Natatamnan pa? Sayang Talagang huminang ang turista pag madami pang yan. Hindi ma-maintain yung terraces. Tulad sa Banawe Viewpoint. Halos tinataniman ng mga gulay ngayon. Hindi... iba pa yung Banawe Viewpoint. Pero maliit. Terraces din yan. Terraces din yun. At saka yung iba doon, yung sa terraces na doon sa Banawe Viewpoint, hindi lahat yung terraces nila is bato yung sa gilid. Lupa lang. Lupa lang. So mas mabilis mag-erode yun. Yung unang nakita namin, anong pangalan ng terraces na yun? Yung una, galing kayo ng Mayuyaw. Mayuyaw, may nakita kami na pa ganon. Anong terraces Dukligan yan? Dukligan. Tapos yung susunod, Bangaan. Heritage site din yun. Ayun, may nagtatanim pa doon. Tinatanim pa rin yun. Every year din yun. O may mga ganyang problema din? May mga landslide din? Meron din, pero konti-konti lang. Hindi tulad dito. Kasi kasama yan sa 2019, yung restoration. Yun? Oo. Restore din yun? Kasi basta yung lahat yung UNESCO is may restoration na binigay. Sayang, So yung mga nakatira dyan sa gitna, dating taga dyan yan o may mga dayo dyan? Wala naman. Meron lang yung mga dayo na nakipag-asawa dito. Nakapag-asawa? Oo, pero yung taga rito pa rin yung kanya-kanyang yan. Kasi hindi pwedeng basta-basta ka pupunta doon na magpatayo ng bahay mo. Kasi may may-ari. May may-ari na yan. Ayun, binahayan na nila yung mga yun. Diba wala yun dati siguro? Wala na. Bago lang yun. Homestay kasi yun, kasama dito. Yung pula? Batad Village. Pula niyan. Yung dalawang native.
Oo. Lalo nga mas masisira pa kung maraming maglagay pa ng bahay doon. Saan ako? Na, Si Sop. ito. So, isang spot po ulit ito na super ganda. Super ganda ng spot na to. Kasi kitang-kita mo lahat, yung buong terraces. Nalaman natin yung kahit na tourist attraction siya sa ngayon. Yung simpleng usapan lang namin ni Dave ng ating tour guide ay may problema rin dito. Yung especially yung pag-maintain or yung mga farmers ay nawawalan din ng gana para ituloy yung rice farming. Kasi nga yung maliliit, so para sa pangkain lang nila, hindi pwedeng gawing hanap buhay. At the same time, pag nagkakaroon ng ganyang problema, nagkakaroon ng mga landslide, hindi nila kayang i-repair sa laki ng gastos. Yun na nga lang, yung terraces na mismo, so giba-giba na. Before and after. Sophie, wag na. Ayos lang yan. Sige. O gusto niyo mong pumunta na, Banawe? Kala nyo, masarap ha? Yan. Big t-shirt. Ito yung channel ko. Panoorin mo. Business. Agribusiness How It Works. Thank you. Thank you. Next time. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness How It Works. Instruct, inspire, succeed.